Okay, sana. Good morning, good morning. Good evening pala dito sa Riyadh, ano. At yung araw po ng Biyernes ngayon. Siyempre, gabi na po rito at 11 na po ng gabi, ano. So, yun, may susundin nga tayo yung amo natin na babae. At nasurpresa nga tayo dahil di natin alam na umalis pala siya kagabi. So, bali, pupunta tayo ngayon doon sa airport. At ang sabi nga niya, sa Terminal 3. So, alam natin yon na domestic yon, hindi siya sa international. So tara, samahan niyo ako muli mga kaisan sa ating pong pagra-ride. At tara na, at 11 na. Kasi alas 12 ang sabi niya sa atin. So ayan, yan po yung ating gagamitin. Yan po yung ating Mercedes. Yan po yung ating pandigmaang sasakyan, ano mga kaisan. At pinainitan na natin yung makina bago tayo umalis. Siyempre kailangan na mainit muna siya bago tayo lumakad, ano mga kaisan. So tara, let's go mga kaisan, samahan nyo ako ulit sa ating pong pagra-ride. So ang nangyari nga po mga kaisan ay nasurpresa tayo dahil hindi nga natin alam. Yung kasama natin ay nagtanungan nga kami kasi madalas ay siya na yung nagdadrive kaya sa amo natin, ano, sa amo natin babae. Kagabi kasi dahil tayo may pinuntahang party, kasama naman natin yung amo nating lalaki. So ngayon susundo naman tayo, kaya hindi nga natin alam bakit nagpunta pala siya. Hindi lang natin alam kung saan, pero alam ko domestic yun. Malamang sa ibang lugar lang dito sa Saudi, ano. Maaring sa Jeddah o Dammam lang siya pumunta. So bali surprise nga yun mga kaisan. Yan, ito po yung papuntang airport din, ano mga kaisan, itong way na to. Siyempre alam natin yan. At kabisado na natin yung kusang papunta at direksyon ng airport, ano. Siyempre dito tayo dadaan sa natin shortcut sa mga streets bago tayo pumasok ng highway dun sa Al Aruba, para siyempre medyo iwas din tayo sa traffic. Yan po yung diskarte natin dito na natutunan natin. Siyempre kanya-kanya po tayong gumagawa ng paraan para mas madali o makaiwas nga tayo sa traffic. Yan po yung ating diskarte mga kaibigan. So isang way lang naman po yung pupunta natin na direction dito sa may Al Aruba Road, papuntang exit 11 yan mga kaibigan. At kagabi tayo ay napadrive doon sa amo nating lalaki. Dati naman dito man talaga tayo napapadrive doon eh. Yun nga lang, hindi natin nakuhanan ng kung saan nagpunta yung amo natin. At ang nangyari, paalis na sana tayo para makuhanan natin yung video yun. Bumalik lang tayo kagabi. Umikot lang ba tayo dun sa may tindahan o sa may Hamadi Hospital, sa ginagang building. So ngayon tuloy-tuloy tayo ngayon, pupunta tayo na airport. So samahan niyo po ako muli mga kaisan sa ating pong pagra-ride mga kaisan. At mamaya update ko na naman po kayo mga kaisan. Mas maganda po kasing gamitin ito sa pasundo pang long distance itong Mercedes Jeep, dahil ito po ay may height, tsaka ano po ito, mas malakas po yung preno nito. Mas alam ko yung kalidad ng makina nito kaysa sa ibang sasakyan namin. Mas gusto ko itong ginagamit na kahit saan, malayuan o malapitan, pwede rin to. Lagi natin to nagagamit sa papuntang farm, diba? Sa Musamia. So yan nga, medyo traffic, kaya nga tayo ay umalis na kasi traffic gawa ng Biyernes ngayon at bukas ay wala pang pasok. Kaya kailangan talaga natin mas maaga kasi gawa nga ng ganyan pagka may traffic.
Although hindi naman masyado magtatagal ang traffic na yan dahil saglit lang naman yan. Siguro mga isa o dalawang beses tayo mag-i-stop. So yan nga po, Panda Market mga kainsan. Nasa harapan natin, tapos may katabi siya na Hervey Junk's Food, burger at saka french fries. So itong way natin ay ito po ay Alaruba Road at tuloy-tuloy po tayo dito mga kainsan. Ayan, medyo traffic nga at hirap nga po talagang mag-ano ito. Kailangan natin diskarte at malupitang singitan. Yun ang ating kailangan. Kailangan din natin dumiskarte para medyo mabilis tayo ng konti. Yan po yung ating ginagawa na malupitan mga kainsan. Siyempre may panghas tayong gawin yan dahil yung ating sasakyan ay malaki. Hindi nila basta-basta kaya banggain yan kasi isa pa medyo mahal, di ba? Mercedes nga naman eh. Kaya nga po at umusad na mga kainsan. Kaya nang hirap nga po kasi dito dahil traffic. Sana abutan na natin yung malagpasan na natin yung isang stoplight na to, isang pago. So yun nga mga kainsan, advice ko nga lang po ngayon mga kainsan, lalo na sa mga driver yan tulad yan, stop na po tayo dyan mga kainsan. Gawa nga po ng yan po ay tawag dito malaking penalty. So biruin nyo, malaking penalty yan pagka napitikan tayo dito sa camera, napit red light. Malaki pong ano yan, malaki pong pera yan makakabili ka na ng isang motor. So sa pera ngayon, sa palitan ngayon sa 3,000 real, aabot na po yan ng 46,000 pesos. Ganyan po kalaki. Kaya doble ingat po tayo dyan mga kainsan, ano? Yun, nag-go na mga kainsan. So yun nga, ang advice ko nga mga kainsan, huwag tayong gagamit ng cellphone, lalo na kung hawak natin sa kamay natin. Tapos ang tawag dito, yung sasagot tayo ng tawag na itututok natin sa tenga natin, kasi makikita nga po yan tulad yan sa ganyang signboard yan, no? Yung kulay verde na yan yung may blue. Yan po yun. Minsan po meron po talagang ano dyan, yun na CCTV. Hindi nyo alam ay meron po siyang camera na para sa gumagamit po na cellphone, na hawak mo yung cellphone mismo. Kasi makikita, siyempre may ilaw, makikita yung ilaw, di ba? So yun nga, bago ka, tapos pagka mag-change lane ka, gagamit ka ng signal, left or right, may violation din po yan. Marami po talagang ano rito ngayon, violation. Tapos double parking, meron na rin po yan. Yung pagkakat sa sa stoplight, meron din. Yung bigla kang mag-u-turn, nasa gawing kanan ka tapos mag-u-turn ka pala at meron din na rin po penalty yan. Kaya doble ingat po tayo mga kainsan. So ngayon nandito tayo sa ito yung Abu Bakar, tawagin ng amo natin, Abu Bakar Road. Pwede rin po tayo dyan dumaan, papunta rin po airport dyan. So bali dito tayo dadaan sa may tunnel papuntang exit 11 dahil mas maganda po dito dahil dire-diretso lang, isang stoplight lang ang ating dyan kasi sa Abu Bakar matagal dyan. Isa pa may ginagawa pa dyan tunnel din. So dito mas maganda dahil dito matagal tong ginawa bago to na open. Siguro almost na rin to, magto 2 years na rin itong na open itong tunnel na to. Mahaba po ito, dati maiksi lang ito pero grabe yung ginawa rin itong kasi matagal siyang matapos mga kainsan. Ayan, ayaw tayo
sasakyan na ginagamit natin, ano na siya, nung bago natin to nagamit ay ano na siya, 2000 model siya, 2008 yata ito, 2008. So bali 18 years na siya. Nung dumating yung kasama nating Indiano na driver, wala pa ito. Oo, nandito na, magkasabay sila. Nauna sa kanya ng konti, ng isang buwan yata, bago dumating yung kasama natin. Kasi 18 years na si Muhammad, yung India, nakasama natin na umixit na. Hanggang ngayon, buhay pa, tumatibay ito. Kaysa doon sa sasakyan na nga mo natin isa na Mercedes din, na mas modelo, miles yung kanyang mileage. Ito kasi kilometers. Dito to binili. Yung kasi sa amo natin ay sa Amerika binili yun, yung kulay blue. Pero yun, di na niya ginagamit kasi meron na siyang bago na Mercedes din na 4MATIC na ano yata yun 560, ay 460 yata na Mercedes. So mas modelo po yun, mas kumpleto yun dahil 4 ang camera nun, 2 sa side mirror, isa sa harapan, isa sa likod. Ito lang, sa likod lang meron. Pero ang kalidad ng makina nito, yun ang gusto ko. Napaka ganda pa niya. Alam niyo ba na ang Mercedes ay number 1 na ginagamit ng hari, o yung king dito? Yun po ang ginagamit nila rito pangkaraniwan. Nakikita mo sa kanila, kotse ang gamit, pero Mercedes. Hindi po sila gumagamit ay masasakyan. Tapos puro itim yun. Yan po yung kasi mas kalidad ang Mercedes. Mas gusto nila ang makina. Malakas ang preno. Ang makina ay pangmatagalan. Grabe yung yung sasakyan dito. Ang mga convoy noon na siyempre yung mga kapulisan, tapos itim din pero ibang sasakyan, hindi Mercedes. Jeep na ano ba yun, Cadillac. Yan, Cadillac naman ang convoy niya, ang security niya yun. So ito Mercedes, ito talagang the best na sasakyan na mas maganda, mas matibay, mas tumatagal ang serbisyo. So actually yung sa amo natin talaga nito matagal na. Kaya nga bumili ulit siya ng sasakyan niya, Mercedes na new model. Maganda ang future na nung Mercedes. Parang minsan yata na-video na rin natin yun nag-high-tech talaga yun. Grabe yung doon. Pagka magle-left kayo, makikita mo yung yung camera doon rin nakatutok. O kaya magra-right ka, kakanan ka, makikita mo yun sa camera, sa dashboard. Ang ganda ang future nung nun, Mercedes na yan. Bali ang model yata yun 2026 model yung na yun, yung Mercedes na amo natin. Pero sa kalidad, sa tibay, mas gusto ko tong luma na to. Sa tagal na natin dito, ilang taon ko nang kasama tong sasakyan na to. Hindi pa ako na-disgrasya rito o nigas-gas, hindi pa ako rito, nabangga o ano pa man, hindi. Wala pang Kaya mas gusto ko ito. Ang hindi ko lang gusto talaga doon na ginagamit, Lexus. Yun talaga, hindi advisable talaga yung Lexus. Pangit talaga ang Lexus dahil mahinang preno. Ang kalidad lang doon yung makina, pero yung ibang parts niya talaga hindi maganda. Yung brake niya, yung sa aircon niya laging may problema rin. Tapos dun sa
coolant water niya, yun, lagi rin nagkakaproblema rin doon. Kaya yun nga, lagi tayong naglalagay ng tubig para ano tawag doon, radiator mga kinsan. Yan po, exit 10 po yan mga kinsan. Yun po yung may trend. Yan po ang exit 10, King Abdullah Road. Bali, tinan nyo, kung di tayo aalis ng alas 11, natatraffic tayo. Piliin nyo, 15 minutes na tayo dito sa karsada. Hindi pa tayo nakakarating na malapit sa pinaka arco o yung parang checkpoint doon sa airport mismo, malapit sa airport. Kasi malayo pa yun bago tayo dumating. Yan ang traffic. Nung bago tayo, ito yung gustong-gusto rin ginagamit ng amo natin. Kasi nga, yung Lexus, yun yung para sa mga bata, sa mga dalaga noon. Ito, lagi natin itong kasama. Dahil si Madam, okay pa yung katawan ni Madam noon. Kayang-kaya pa niya buhatin. Ngayon kasi, nagka-edad na siya, tapos lalo pa siyang tumaba. Kaya hindi niya nakaya talagang ano. Kasi may height nga itong Mercedes, pero ito lagi natin kasama. Kahit saan tayo magpunta. Dalawang beses pa nga nating nung nagpunta tayo ng Damam noon sa Alcobar, dalawang beses pa nating naisakay yung nanay niya, nagpunta ng party. Kaya maganda nga po itong Mercedes na to, pang long distance. Iba kasi ang nito, kalidad ng makina nito. Basta alaga lang sa change oil, yun ang maganda rito. Hindi ka bibitawan. Ang lagi lang nasisira rito ay minsan yung pinaka automatic gearbox niya. Tsaka minsan palitan na rito ng preno ng brake pad Yung makina niya hindi pa, tapos yung mga belt lang niya, pumpet lang niya, yun ang mga pinalitan dito. Pero sa makina hindi pa ito nabubuksan. Alam ko hindi pa. Kaya nga sa 18 years na itong ginagamit, okay na okay pa. Running condition pa siya. Ayan, parang meron tayong naririnig na parang kumakalasing. Ano po yan, medyo maluwag na yung pump belt. Parang may kumakalasing siya. Pero okay pa rin yan. Kahit sa malayo pwede pa yan, tatakbo pa yan. Iba yung kalidad ng Mercedes na to, kaya gustong gusto ko itong dinadrive. Sabi ko kay Madam, nung wala pa yung BMW doon, ito lagi ko namin kasama. Kahit sa may party, yun. Kaya ngayon, nadagdagan ng sasakyan. Meron pang yun nga, BMW, tapos meron pa Genesis na ginagamit din. Yun yung ginamit natin kagabi. Kaya lang kasi wala pang wala pa siyang tinatawag na wifi para sa yung petrol sa gasolina. Kasi may wifi tayong ginagamit sa mga sasakyan. Yun lang wala na isang ginagamit natin. Ito kasi lahat meron, pati yung ating pick up diesel. Yun. Hindi tayo namumblema sa pera. Dati kasi namumblema tayo dyan, kailangan natin ng may pondo, kailangan natin na may pera sa bulsa para dyan sa sasakyan. Kasi yun nga, mamumblema tayo sa kasi nung time na nag-aaral yung mga anak ni Madam na babae, kailangan meron tayong tinatabi kahit 50 o kaya 20, 50 real o 20 real. Kasi yun nga, pagka emergency kailangan nating maggasolina, wala, hindi naman magbibigay yung mga batang babae. Kasi ang may sagot talaga doon, nanay nila. Ang kaso kung minsan hindi tayo nabibigyan ng panggasolina. Kaya ngayon wala tayong problema sa gasolina. Meron lang siyang wifi. So ito nga po ay exit 9 dito. Sa gawing kanan, yan po yung Granada o Granada. Yan, Granada Mall. Yung pong gawing kanan, mga kaisan. Yan po, Granada Mall. So tuloy-tuloy lang tayo sa ating pong pag-ride, mga kainsan. Ayan,
Yan nga po sinasabi ko, yan sa may signboard, yan. Ang dami po niyang yung kumikislap na pula. Yan po yung sinasabi natin may camera mga kaisan, Kaya huwag tayong gagamit ng cellphone na sasagutin natin. Kumare, pag sumagot tayo, nakababa lang, tapos loudspeaker nyo lang. Lalo na kung touchscreen naman yung cellphone nyo. Kasi yun nga, malaki rin ang penalty nyo. 500 real yata. So yan, yung train, yung train na yan papuntang airport din po yan, yung release ng train na yan. Tapos ito, yung gawing kanan, dito po yung papuntang Damam, yan. Kaliwa naman papuntang Maka Road. Tapos tayo, siyempre, dire-diretso lang tayo mga kaisan. Kailangan natin magmadali para mapahinga rin tayo doon sa free parking area. Doon na lang tayo maghintay, magmuni-muni. So ayan, at tayo tumatakbo ng 100 kilometer per hours, 100. So ang takbuhan nga rito ay 120 mga kaisan sa loob ng Riyadh. Meron ding 100, meron ding 90, at meron ding 80. So ang dami pong may sa mga ibang street na hindi naman big highway, meron doon 80 lang. Pangaraniwan 90. Tapos sa ganito 120 naman. Tapos sa Kimpahad hanggang sa King Salman 100 doon. Yan. Kaya yun nga, mag-ingat tayo sa lalo na sa overspeed. So ba yung overspeed pa naman nagbabagong penalty 300 real. Kaso pangkain na natin isang buwan yun, 300. Kaya ingat tayo talaga. Minsan na tayong dyan 300. Tapos hati pa kami nung kasama ko 150. Tsaka yung mga illegal parking na per hour ay 3 real lang. Huwag po tayo magkatubili na magbayad doon kasi 300 po ang penalty nun. Dahil nakaltasan na nga tayo ng 300 doon, yan ang problema. Kaya alam natin na 300 ang penalty. Although kasalanan naman din ang amo natin yun na babae. Sabi ko nga na madam, illegal parking tayo. Sabi niya wala daw problema. Wala nga problema dumating nga yun bago matapos yung Ramadan. Nadali tayong 300 kaya kinaltas pa sa atin yun ang amo natin. So ito yung isa, yung may signboard na may camera. Tapos pag dumaan tayo dito sa gilid may dilaw, yan sa gawing kaliwa natin, yan, delikado po yan. 750 po yan real penalty. Yan sa signboard na yan, meron. Kaya po ang delikado. Kaya mag-ingat po tayo dyan mga kaisan. So doon sa gawing kanan na yun, Alto Mama. So malapit na po tayo dito sa Mina. Paglapas po natin dito naman tulay, dito na po tayo sa may pinaka arco o sa parang checkpoint ng papasok ng airport. Pero mahaba pa po ito, kung ilang kilometro pa po ito bago tayo dumating ng mismong airport. Pero hindi tayo dadiretso kagad sa mismong airport sa domestic. Doon muna tayo sa may free parking, free parking hours. Kasi 3 hours ang libre doon.
din natin ibalik yan. Sa atin yun, sinusundan natin. Umilaw siya, kaya pinagbigyan natin. Pagka ganun kasi pagbibigyan nyo na, kung tayo maging mayabang sa karsada, hindi atin to. Mamaya Saudi yan, di ba? Magkabanggaan pa kayo, magkainitan pa kayo, kaya yan po ang iiwasan natin mga kaisan. Mahirap po yan. Dati nung bago-bago tayo dito, masyado tayo mainit. Ito yung kasama natin, suntok natin sa Sikuray. So malapit-lapit na rin tayo mga kaisan. At konting arriba na lang mga kaisan. Nandun na tayo sa may sinasabi kong parking board, ano? Ay, parking, free parking na wala tayong bayad na 3 hours. Ito pa yung isang sinasabi ko. Dito kasi 110 lang po ang takbuhan dito kasi malapit na po tayo kumanan na papunta tayong airport. So 110 lang po ang takbo dito, 110 km per hours. Yan po ang takbuhan dito. Huwag po tayo lalagpas dyan kasi baka mamaya hindi natin alam kung hindi naman tayo madalas pupunta rito. Madalang lang meron pong dyan nakabox na camera nasa gilid lang po sa kanan. Yan, 110 no? Kaya ingat po tayo dyan mga kaisan, ano? So malapit na tayo, kakanan po tayo dito sa may sinasabi ko na papuntang airport. So yung pag dumiretso po tayo dyan po yung mga accommodation ng mga stewardess o yung mga pilot. Yan po sa diretso na yan. Tawag dyan ay support area. So dito yan, kakanan po tayo dito. Yan, ang ganda nga po dito. Buti nga po okay yung ilaw dito sa papuntang airport, kaya wala po tayo magiging problema. So malapit na rin po tayo doon sa sinasabi nating free parking, ano mga kaisan. Ayan po mga kaisan, at yan ang ating sinasabi. Malapit na tayo dito sa may free parking airport sa para sa mga sa mga naghihintay na hindi namang matagal. Dito po yun mga kaisan. So makikita nyo po mga kaisan kung saan po yung free parking, ano? Yan, di ba? Yan papunta sa yung kumakanan na yan. Yan po yung sinasabi natin free parking. Libre po yan hanggang 3 hours. Ay, 6 hours pala. Yun, nakita natin 6 hours. So matagal tayo pwedeng maghintay mga kaisan. So ayan mga kaisan, at tatapusin ko naman po ang ating video ngayong araw. Ingat and God bless po.